Hi Aries, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message na marahil ay kailangan nyong marinig para sa bagong linggo na ito. Ng Hulyo, ayan. Anong kailangan marinig ng mga Aries this week? Message. Aries, ngayong linggo, anong kailangan nyong marinig? Aries. Okay, cut natin into 3. I know sa live na live po tayo sa FB ay hindi ko na ipapakita. Okay, mag-alala. Ito po ay mapapanood nyo rin. Kunin natin itong sa pinakaunahan. The 7 of Cups. Reverse. Okay, Aries. Aries, ang daming ganap ngayong linggo. Kahit sa simpleng pagpaplano or ideya, minsan, mekos-mekos yung mga gusto nyong gawin, harapin, panindigan, relationship, partnership, or pagdating sa trabaho, or kahit sa simpleng gawain. Parang daming nakahain na ang ganda. Patuloy na merong pag-busy and productive, kumbaga, gumagalaw. Merong movement ang ating katawan, ang ating buhay. Okay. Sa mas praktikal, hindi imposible na may pagka-overwhelming yung ilang opportunity or potential na pwedeng ihain sa inyo ng universe this week. Umaangat or kusang aangat dito sa inyo. Offer, job offer, or pagdating sa relationship, reversal tayo every time, guys. So, maaaring ito ay mag-apply sa'yo or sa isang tao, sa iyong kapareha. Merong pwedeng ibigay, pwede kayong matanggap, or meron kayong gustong iparating. Again, reversal. May pagka-intense. Andito yung init, yung inyong mga passion, work-wise or relationship man, meron kayong power. Kumbaga, di ba, walang ibibigay sa inyo ang ating nag-iisang creator, si Lloyd, nang alam niyang hindi nyo kakayanin eh. Ibinibigay niya yan sa inyo, positive, negative ng buhay, dahil alam niyang mapangahawakan mo. Okay, merong something powerful kayong pwedeng maramdaman ngayong linggo. Kahit sa simpleng pakiramdam, again, tayo po ay general reading. Weekly lang naman tayo. Maring at one point this week, parang ang dami. So, kung nanaisin lang naman, lalo pa kung parang halo-halo yung naiisip nyo, kahit sa simpleng ideya, isulat nyo yan. Take a journal. Kung nanaisin lang naman, kahit sa simpleng lang yan, mga sipin nyo, di ba meron tayong notes dyan? Kasi baka sa dami, 7 of Cups, guys, pakita natin sa live. Ay, reverse. So, definitely, ayan, ang dami yung, kapag ganyan, di ba, minsan nagiging indecisive tayo, or naguguluhan tayo, confused na tayo sa dami. So, isulat nyo. Unti-unti, isa-isa lang, hindi nyo kailangan ma-pressure sa buhay. Bigyan nyo ng self-assurance ang inyong mga sarili na kahit isa-isa, unti-unti, papunta kayo doon. I mean, matatanggap niyo yan kung hindi nyo lalaanan nung pressure or nung tension ng sarili. Wala tayong ibang higit na kalaban minsan kundi ang ating mga sarili. Pero yung pinaka-mensahe, may pagka-productive. Yung productivity, yung blessing of work, blessing of productivity na ang ganda. Other indication na akin nakikita dito kasi parang higit kayong mapupuna, higit kayong kakailanganin, kaya parang ang daming trabaho or ilang gawain. Kasi alam nila na magagawa mo, kakayanin mo. Alam mo yon. So, kasi andyan din, maaaring kusang umaangat yung inyong mga aura, yung inyong pagiging magnetic, yung inyong mga charisma. Okay? So, very timely ito, ideal time ito for you, Aries, this week to present yourself. To present something. Kung meron kayong gustong makuha, halimbawa naghahanap kayo ng trabaho, ayan, walang imposible na kayo'y makikita, mapakikinggan. Basta tiwala lang. Okay? Sapat na tiwala sa inyong sarili, syempre pa, baka naman puro pagpaplano na lang ito. Of course, samahan din ng efforts, ng action, at walang imposible for you to succeed para alam mo yun, parang you will take the lead Ikaw itong nangunguna. I-claim natin yan. Laksan lang ang loob. Parang sa dami, baka ma-overwhelm ka.
Yun yung ayaw natin. So, take everything one day, one step at a time. Isa-isa lang. Kalma lang. Chill lang. Okay? Ngayong linggo para sa inyo, Aries. Hello, Taurus. Weekly kapalaran gabay from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message na marahil kailangan yung marinig para sa bagong linggo na ito. Nang Hulyo, kuha lang po tayo. We'll be straightforward para sa mga Taurus na nakikinig ngayon. Anong marahil kailangan marinig ng taong ito? Message? Taurus. Anong kailangan marinig ng isang Taurus? Taurus, advice. May umaangat na agad-agad. Hindi natin ito pipigilan. Ikakat ko sana. Usually, kinakat natin to pero ito na. Nagpakita na siya. The King of Wands. Taurus, Taurus, Taurus. Andito yung pagiging entrepreneur mo. Or pagiging boss-like mo. I mean, yung pagiging leader. Narito sa'yo, meron kang power na naharap, matugunan, mabigyan ng solusyon ang ilang bagay, ano paman, or saan ka paman higit na nag-iiwan ng prioridad sa iyong buhay. Tayo po ay general reading, okay? Just only take what resonate. Pero, ayan, ano man ang pwedeng galawan ngayon sa life, kaya mo raw ito. Kasi leader ka. Yung iyong kakayanan ay umaangat dito. I mean, minsan, diba, minsan napapanghinaan lang tayo ng ating kalooban eh. Pero lagi mo lang daw pong i-remind ang iyong sarili na meron kang lakas. Meron kang kakayanan to establish yourself. Para bang, ito hindi mo pa man ma-realize sa iyong sarili, pero higit kang nagiging inspirasyon din ng ilang tao sa iyong paligid. Dito, sa parang wala mong kapaguran na pagtulong or pakikibakas sa buhay. Hindi mo pa man yan ma-realize sa iyong sarili, pero minsan, kasi sa reality, magkakaiba tayo. Patuloy mo lang bigyan ng pag-aksyon. Yung sa palagay mo ay tama, dapat. Yung ilang obligations, responsibilities, at dyan, patuloy na may pag-usad. Patuloy kang patungo doon sa progreso na gusto mong makita sa trabaho man, sa relasyon. Dalawa lang to. Reversal yung energy every time, guys. I feel that you will be inspired to take action. Maging ano pa man yan, kahit sa simpleng pagpaplano tayo ay weekly, or kung meron kayong ideya dyan, ang ganda. Andito yung pagiging leader o yung leadership role nyo. Meron at meron kayong magagawa. May pag-increase ng inyong power. Or why not? May pag-level up sa inyong position. I-claim na natin yan. Or pag-increase sa inyong mga salary. Dahil nga nakikitaan kayo or umaangat sa inyo yung natural na abilidad sa inyong ginagawa, especially work-wise. Or kung meron kayong sariling negosyo, kung willing lang naman kayo, guys, kasi merong ilang pagtaas pag-level up. I feel na meron at merong opportunity na parating. Merong offer or meron kayong marireceive na good news when it comes to your business, work. Okay? You have to be clear lang din. Maging klaro kayo sa inyong nais patunguhan. At patuloy niyang bigyan ng pag-aksyon, patuloy na tiwala sa sarili, sa proseso, at syempre pa, sa inyong faith, maging ano pa man po ang inyong religion. Kumbaga yung inyong mga fighting spirit, paangatin yan, may lakas kayo. Para sa inyo, ngayong linggo, Taurus. Hi Gemini, weekly kapalaran tarot po tayo from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil kailangan yung marinig ngayon para sa bagong linggo ito ng Hulyo. Okay, Gemini, para sa mga tao nakikinig ngayon, anong ating maiwan para sa kanila? Message, Gemini.
Anong kailangan marinig ng isang Gemini ngayon? This time, gusto kong i-cut into 3. Okay, kunin lang natin itong pinaka-nasa unahan. I know sa live, hindi po natin na ipapakita. Pero, ayan, sinashuffle natin maigi. The Knight of Wands. This one is in reverse, Gemini. Okay. So, mayroong ngayong linggo, tayo po ay weekly. Weekly lang naman. Ngayong linggo lang ito, guys. Maring makaramdam kayo ng ilang kabagalan or ng ilang delays or even glitch sa inyong nilalakad, pinoproseso, maging ano pa man yan. Okay? Trabaho, relasyon, or ilang dokumento, kung higit tayo magiging praktikal. Yes po, maring meron ilang delays. At dito, baka ma-frustrate ang ilan or ma-confuse. So, Moonchild? So, very important this week na patuloy niyong habaan ang inyong mga PC, ang inyong mga pasensya. Dahil, kumbaga, lagi niyo lang iisipin na ang mga bagay-bagay merong dahilan talaga. Hindi pa man natin makita yung pinakapuno at dulo. Ayan. Pero merong dahilan. And at the end of the day, lagi lang natin i-remind ang yung sarili, Gemini, na para rin ito sa'yo eh. Okay, I mean, malalaan mo rin yung ilang kadahilanan. At the end of the day na, kaya pala siguro nagkaroon ng kabagalan o hindi na naiparating sa akin sa tamang pagkakataon yung isang bagay, isang sitwasyon, isang tao. Dahil, ito rin po ay higit na para sa yung ikabubuti. Okay, so yun na lang yung lagi nating iisipin. Or, isang indikasyon ito, other messages, if ever hindi mag-apply yun, Gemini, this week, na huwag kayong magpapadalos-dalos. Okay, sa anumang pwede niyong gawin na pag-aksyon, desisyon, napakahalaga na pinag-aaralan na ngayon ng mga bagay-bagay. Especially kung meron tong something investment. Kahit sa simpleng enerhiya, nag-i-invest tayo dyan, energy. Wala man itong something value, wag lang kayong magmamadali. Okay? Take it easy, kalma, take everything one day, one step at a time kasi baka meron kayong hindi makita na ilang detalye. Isang paalala lang naman yon, hindi naman kailangan katakutan or sundin agad or hindi na magiging maganda. Halimbawa, meron talaga kayong something project ngayong linggo. Isang reminder na kalma. Huwag madaliin, pag-aaralan ng proseso, magtanong kung kinakailangan para hindi kayo maligaw. Knight of Wands. Kasi in reverse tayo. Pakita natin sa live. Tayo pa ay live na live. So, ito isang kalesa. Ayan. Kalesa nga, oo. So, it's okay to pause. Diba? Kailangan nagpo-pause din tayo para magpahinga, baka nahihilo na kayo mula sa ilang bagay-bagay na gusto nyong makamit, mapuntahan. It's okay to pause. To recharge your energy. Kasi parang nag-iinit kayo eh. Andito yung excitement. Andito yung motivation na makarating doon. Syempre pa sa resulta. Pero hinay lang daw. Okay, makakarating ka rin doon. Sabi ko nga, hanggat andito naman yung passion, yung desire nyo to take action, positive naman ang ating nakikita. Wag lang magmamadali. Kalma ang inyong mga energy. Okay, merong dahilan ng lahat kung bakit minsan parang merong ilang kabagalan talaga. Para sa inyo ngayong linggo, ito yung umaangat na mensahe, Gemini. Hi Cancer, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Ngayong linggo, Cancer, anong may iwan natin para sa inyo? Message. Anong marahil ay kailangan marinig ng mga Cancer ngayon? Ano pong mensahe? Cancer. Okay, this time gusto ko itong i-cut into 3 Cancer. And then, kunin natin yung pinaka-exact message. The 6 of Swords. This one is in reverse. Okay. So, andito yung parang unang-unang umangat sa akin ay yung awareness. Awareness sa inyong mga sarili. Pagdating sa inyong posisyon, relasyon, posisyon when it comes to work, business. Awareness na patuloy nyong maibigay
ang inyong proteksyon sa kung ano mang ipinaglalaban nyo. Kaya naman hindi nagiging madali ang buhay, pero parang andito yung patuloy yung pagsubok. Pagsubok ulit, okay? Mula sa ilang pagsubok. Nakuha niyo ba si Moon Sheldon? Kumbaga susubok at susubok kayo sa buhay. Hindi man na nagiging perfect ang ilang sitwasyon, pero hindi kayo susuko. Babalik at babalik kayo. Or merong magbabalik. Reversal yung energy, guys. Eto, maaring, bilang dito pa rin tayo sa Cancer season. Happy birthday, Cancer. Sinong mga katukayo ni Moonchild? Okay. Pero marahil, kahit over the net ito or ilang connection, reconnection, when it comes to your friendships, social groups, or it could be an ex-partner, ex-lover, merong magbabalik. May kamustahan kahit over the net. Okay? Or life in general, aangat yung awareness na, or maybe isang reminder, na meron kayong power na magsimula ulit, mag-start ulit from day one or from scratch. Meron kayong kakayanan. Gaano man parang sinusubo kayo ng buhay, ay manlalaman. Okay? This is the best week. Weekly tayo, guys. Best week to make new goals, make new plans. Lalo pa itong mga napurnada nyong pangarap. Kumbaga, ilalaban nyo yan. Or parang sa palagay nyo ay imposible na, posible pa. Posible pa pala. Kumbaga parang ganun. So magplano, huwag kayong magsawang maniwala na ang buhay ay weather lang. Patuloy kayong manlalaban sa buhay. Okay? Walang imposible na kung ano man itong mabubuo niyong plano or yung mga pangarap niyo talaga na gusto niyong makamit, mararating yan. Kung ano yung nabivision niyo ngayon pa lang, ilaban niyo yan. Walang imposible para sa inyo. Patuloy na tiwala lang sa inyong kakayanan. Para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 22 to July 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message na marahil ay kailangan yung marinig ngayong linggo. Bagong linggo ng Hulyo, anong may iwan natin para sa mga Leo message? Will be straightforward, Leo. Anong advice ang kailangan marinig ng mga taong ito? Okay. Kala ko hindi nag-record, pero ayan. Cut natin into 3. Kunin natin ang pinaka nasa unahan, Leo. The 8 of Pentacles. So, ngayong linggo, Leo, andito, ayan. Kita mo siya. Ano to? Ano yan, Moonchild? Nagtatrabaho siya. More on focus sa work or anumang gawain. Pakita natin sa live. Anumang gawain, trabaho, ang inyong pinagkakaabalahan. So, sa mas practical, maaring higit kayong maging busy and productive this week. Andito yung parang, yung strength nyo, yung lakas nyo, para higit nyong matugunan, maharap yung ilang responsibility, yung obligations nyo. Andito ang energy to take action. Or kayo ito mismong magte-take ng initiative para mabigyan ng aksyon ang gusto nyong makamit na goal. Para bang I feel with your card dito pa lang na parang higit kayong magiging competitive o gaano man ka-challenge or nagiging challenging yung ilang bagay-bagay na napakaganda. Or maybe isang reminder ito na wag nyong pagdududahan yung pwede nyong magawa pa. Papaangat yan yung kumpiyansa, yung confidence na meron kayo sa inyong sarili. Kasi nag-iinit yung inyong mga passion. Okay? Sa trabaho man, again, life in general, tayo po general reading. Kung saan kayo higit na naglalaan ng priority ngayon, parang andyan yung patuloy yung gustong makitaan ng improvement, development na ang ganda. Kung ano man yung pinaghihirapan nyo, na gusto nyo makitaan ng kaalwanan, yan po ay hindi na babaliwala. Yan po ay something na patungo dito sa resulta. Siyempre pa, na gusto nyong makita. Gaano man minsan kabagal yung progreso, pero umuusad ka, dumadaloy,
umaandar ang isang Leo. Okay, pero pahinga rin pag may time, if ever mag-apply yung pagka-busy, huwag kalimutan ng sarili, prioritize yourself din, and recharge your energy this week para sa inyo, Leo. Hi Virgo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil kailangan yung marinig sa bagong linggo ng Hulyo. July 22 to 28, 2024. Virgo, anong mensaheng kailangan nilang marinig? Message. Virgo. Ano pong mensaheng gabay? Cut natin ito this time into 3. Virgo. Will be straightforward po sa ating reading. The Devil. This one is in reverse. Hindi po kailangan katakutan, laliman. Meron lang po yung kalakip na mensahe. At ito na yun. Okay. Meron pagkasobra. Meron tayong nakikitang medyo, wala namang perfect. Nagkakaroon tayo ng ilang imbalance. Physically, mentally, emotionally, financially. Ito yung best week para i-check nyo ang inyong mga sarili for alignment. I mean, saan kayo nagkakaroon ng parang pagkasobra? Pagkakulang, dalawa lang yan. Sa mas praktikal, baka nakukulangan kayo sa tulog or nasosobrahan sa, dito pumapasok yung ilang certain unhealthy habits, unhealthy patterns nyo, or ilang unhealthy ways nyo when it comes to relationship, or dito, sa ilang paniniwala nyo, ilang paano kayo magdala ng sarili, may pagkasobra lang naman. Pero sabi nga nila, di ba, yung mga sobra, or kapag sobra na, hindi na rin nagiging maganda. So, alalay sa point, papakinggan ng sarili, listen to your body guys, listen to your intuition. Sa point na ito, tanging kayo ang higit na makapagsasabi. Saan ba ako nasasobrahan? Sandali. Kahit sa simpleng nakaka-relate si Moonchild dito dahil bilang nakadalawang kape tayo today, ayan, isa-isa lang daw. Parang ganon. Yung ganon lang. Hindi kailangan laliman. Okay? Kumbaga, papaangatin nyo rin yung kasapatan, yung contentment, kung ano lang yung nandyan ngayon, yung ngayon naman yung mahalaga. Okay? Mas pahalagahan, mas punan nyo yung ngayon. Or maybe a reminder to take everything one day, one step at a time kung meron kayong gustong makitaan na kagandahan sa inyo, physically, mentally, emotionally, iwas sa pressure. Wala kayong ibang kalaban dito guys. Minsan yung ating ilang shadow side lang ito. Kumbaga, yung mga gusto natin, tayo lang din ang makakaharap niyan. So, isa-isa lang. Okay? At dito may ibabalanse ang mga bagay-bagay unti-unti. Lalo pa kung hindi naman madali talaga ang buhay. Or sa mas practical, if this is about your finances. So, this week, weekly lang naman tayo, Virgo. Baka dito sumobra sa paggasta. So, a reminder na lagi nyo lang tatandaan yung tamang responsibility kung paano nyo pinanghawakan ng inyong money. Or a reminder to save up. Budget, save for the rainy days, yung ganon, okay? Or sabi ko nga, kahit sa simpleng pagtutulog, baka medyo nagiging busy kayo sa inyong buhay-buhay, life in general, na hindi nyo na nabibigyan ng tuon yung kayo. So, more on self-care din and self-love, okay? More on you. This is all about you this week, Virgo. Pag-alayan mo rin yung ikaw. Recharge your energy. Para sa inyo ngayong linggo, Virgo. Hi Libra, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo, pinaka-isa. Okay, one full card tayo para sa mga Libra, will be straightforward. Anong maiwan natin sa mga taong ito? Para sa bagong linggo ng Hulyo, July 22 to 28, 2024, Libra, message. Libra. Anong kailangan marinig ng taong ito ngayon? Message ngayong linggo. Okay, cut po natin ito into 3 this time. And then, kunin lang natin yung pinaka sa unahan, Libra. The Moon. So, dito, maaring hatakin kayo ng inyong mga emosyon ngayong linggo. Kumbaga,
Maaaring ang ilan sa inyo, tayo po ay general reading. This week, okay, weekly lang naman tayo, ay umangat yung emotional sensitivity or maging extra sensitive sa ilang situation or yung pagiging malalim nyo. Okay, paano kayo makiramdam, mag-isip? I feel dito pa lang that you will be highly intuitive. I mean, andito yung power ng inyong emosyon. Sabi nga nila minsan, madalas, ganito yung perception ng ilan. Pagdating sa emosyon, syempre, pag nasasobrahan, talo tayo dyan, diba? Pero ulitin ko, your emotions ngayong linggo, ito yung magigihigit mong power. Okay, may pagka-intense, I will be honest, with the moon, may pagkamalalim ito, maaaring hatakin kayo ng inyong emotional side. Or may ilang drama, may ilang ganap, relationship-wise, especially, or dito sa ilang, kung sino. Tayo ay general reading. Again, just only take what resonate. Itong ilang nakakakonekta nyo sa pang-araw-araw, pamilya, kapareha, katrabaho, may ilang intense sa connection. So, dalawa lang ito. So, sana more on dito kung saan ay mas mapapakiramdaman nyo ang isa't isa. Sa mas balance. Bilang kayo, Libra is all about balance. Dalawa lang. It's either may pagkasobra na ayaw natin, minsan hindi nga natin mapigilan eh. Yung emotion, di ba? Minsan pabigla-bigla rin, lalo pa kung natitrigger tayo at times. Pero, may pagka-intense. So, yung isa, maaaring may pagkamalalim. I mean, hindi imposible na merong lumalim na relasyon or connection this week. May something ganap na parang, yes, special, but at the same time, dramatic. Gusto niyo yun. May ilang ingay sa paligid, patawarin si Moonchild, pero dito, your emotions, your feelings are valid, Libra. Maybe yun lang din yung kailangan marinig na damahin nyo kung ano yung kailangan damahin dyan. Kasi isang indikasyon yan na kayo'y marunong makiramdam. Okay? Yan ay hindi kahinaan. Marunong kayo makiramdam, marunong kayo magmahal, umaangat yung pagiging compassionate nyo. And yung concern sa ilang tao sa inyong paligid. Halo-halo yung emosyon dito. Pwedeng, ayun, yung feelings, yung ilang glitch, yung ilang tension, yung worry, yung fear, andito lahat. So, balance out lang. At ano man yung pwede nyong ma-encounter this week, yan po ay mawo-work out. Okay? Maybe isang sign to connect. Why I'm getting a message, connect, communicate, especially kung meron talaga kayong nararamdaman na medyo hindi nyo may paliwanag. Kasi emotional tayo. So, napakahalaga to connect. I mean, merong support, okay? Merong support dito. Kita nyo may doggies. May tumatahol pa na doggies. Para sa ilang pet lover, i-add natin yon. Why I'm getting a message na maaaring makatulong, di ba? Stress reliever nga daw ang mga pets. Pero, merong someone, okay? Iba sa pakiramdam na ilalabas natin ang ating emosyon. Kahit sa simpleng pagpapayo, meron kayong something mababaon. Maganda yung meron kayong nakakausap o nailalabas nyo yan. Ngayong linggo may pagkalalim at malalim ang umangat para sa inyo, Libra. Hi Scorpio, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil ay kailangan yung marinig. This week, Scorpio, anong kailangan marinig? Na mensaheng gabay ng mga taong ito ngayong linggo, July 22 to 28, message. Sa taong nakikinig ngayon, Scorpio, anong kailangan marinig nito? Scorpio. Ayan. Sandali. Mukhang may ilang glitch talaga sa paligid. Patawarin niyo si Moonchild sa ilang ingay, the Two of Wands. The Two of Wands, meron something, maaring big decision or major ganap kayong maramdaman ngayong linggo. Meron ba kayong gustong, para bang napupunan kayo dito ng maraming katanungan? I feel dito na
Parang hindi nyo alam kung nasa tamang direksyon ba kayo or posisyon, may desisyon. Or kahit sa simpleng ideya or pagpaplano pa lang ito, maybe isang advice na maging klaro lang kayo sa inyong intention. Okay? Ano man yung gusto nyong marating, dito pumapasok ang travel. Okay? It doesn't matter kung ito ay long or short travel, pero very important na maging clear. And kasi hawak niya yung globe dito. Kita niyo siya. Pakita natin sa live. Hawak niyo ang globe. So, kayong merong power. Nasa inyo ang strength. Okay? Huwag niyong pagdudahan ng inyong mga kakayanan. Kung ano man yung gusto niyong marating, mapunan, nakakulangan, or ano pa man, desisyon, magagawa niyo yan. Nasa inyo ang higit na control. Okay? Kayang-kaya niyo yan, kumbaga. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Okay? Or ano pa man na alam yung hindi makatutulong para kayo'y makausad or makapag-move forward. Kahit sa simpleng pagpaplano, okay? Parang andito yung ilang plans in the future. Kung ano yung gusto nyo pang marating, ma-achieve. Hindi po yan imposible. Kung ngayon pa lang, weekly lang tayo, okay? Ay sisimulan nyo na. Kumbaga, kahit sa simpleng ideya, isulat nyo yan kung kayo'y into journaling, why not? Isulat kayo sa inyong mga CP, yung mga plans nyo, yung na-vision yung kayo 6 months, a year from now. Ito yung best time, best week to evaluate or reassess, i-evaluate. Ayan, pag nilay-nilayan ng yung buhay, kung saan mo ba gustong pumunta talaga. Kung saan nyo ba, or kung sino ba ang inyong gustong makasama. Andito na yung lahat. I feel na meron ditong patutunguhan. Meron kayong magandang patutunguhan. And you will be successful. Kung higit kayong magtitiwala sa proseso, na pwede nyo pagdadaanan pa sa inyong sarili, syempre yung tiwala sa sarili, at syempre sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, dasal lang tayo. Okay? At ano pa man ang inyong mapuntahan, na gusto talaga kung saan yung goal nyo, yan po ay hindi posible para sa inyo. Ngayong linggo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact gabay. Mensaheng gabay para sa inyo ngayong linggo. Eto, July 22 to 28. Sagittarius, anong kailangan marinig ngayon? Ngayong linggo, bagong linggo ng Hulyo, message. Sagittarius, anong kailangan marinig ng taong ito? Okay, cut natin into 3. Then, kunin lang natin itong pinaka nasa unahan. The 5 of Wands. Okay. Okay, this week, Sagittarius, meron ka bang, ngayon pa lang, meron bang ilang tensyon, kahit sa simpleng pakiramdam, or maybe parang lang to, tayo ay general reading, hindi po kailangan laliman yung bawat mababanggit ni Moonchild. Maring umaangat lang dito yung awareness sa inyo, or somehow, yung pagiging conscious nyo, or nagiging conscious lang kayo sa ilang bagay-bagay sa inyong paligid. Trabaho, relasyon, okay? Yung pinakaunang naiiwan ko dito, as long as nandito yung passion, sa relationship man, or work-wise, as long as dito ka nag-iinit sa iyong buhay, ano pa man ang iyong pinagkakaabalahan, pinagkakakitaan, kasi parang andito yung challenge. Reversal yung energy sa Sagittarius. Maring ito somehow ay mag-apply sa'yo, or sa ilang tao sa iyong paligid. Kita mo ang daming kamay. Ayan, pakita natin sa live. Tayo po ay live na live sa ating YT, hopefully. Ayan. Pero, maring meron lang, or nakikitaan ka ng parang nasa challenge sila sa'yo. Eto, dalawa lang. Maring itong, yung tingin nila na challenging ka,
Kasi ang galing mo, umaangat yung iyong aura, yung iyong natural na abilidad, maging ano pa man ang ginagawa mo, parang caring-carry mo. Dalawa lang. It's either yung challenge ay nai-inspire lang din sila sa kung ano ka, kung sino ka, sa iyong posisyon, sa relasyon, or, ayun na, maring wala kang ideya dito, pwede rin namang meron, ang tingin pala sa'yo ay isang kakumpetensya. Okay, hindi kailangan laliman. Parang andito yung power yung lakas nyo. At dito, nakaka-influence pala kayo. Hindi nyo alam, ay nai-inspire nyo rin pala ang ilang tao sa inyong paligid. Again, iba-iba kasi ang tao. Malawak ang ating baraha. So, maring sila ay, ayun na, iba-iba ang tao, di ba? Minsan nai-inspire or yung iba ay nai-insecure. Okay? Pero hanggat andito yung passion sa iyong buhay paggawa, focus ka lang daw po sa iyong kakayanan. Yung ability mo na mas mapaangat yung iyong power, yung strength. At ang mahalaga ay dito ka, higit na naglalaan ng enerhiya. Kung paano mo mas mapapaangat ang sarili, syempre at ang inyong trabaho, especially kung tatrabaho ka sa isang kumpanya, meron kang ilang workmates or teammates. Siyempre, isa lang naman yung hangarin lalo pa kung iisa lang naman yung hangarin. At yon ang ma-reach nyo ang inyong mga goal. So, focus lang sa iyong sarili. Kumbaga, more on minding your own business this week. Isang reminder yan. Para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly kapalaran tarot ko po tayo. From July 22 to 28, 2024, kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Bagong linggo ng Hulyo, July 22 to 28, Capricorn. Anong kailangang mensaheng gabayang marinig ngayon? Message. Capricorn, ngayong linggo. Okay. Cut natin into 3. Kunin natin ang pinak sa unahan. The King of Pentacles. Uy. Ayan na. Kayo na mismo yan. Bilang Capricorn, natural ability nyo ito. Yung inyong pagiging hardworking. Or pagiging independent. Pagiging leader. Okay? Ayan. Sumasang-ayon po ang ilang doggies ngayon. Mukhang meron din silang meeting. Capricorn, baka meron kayong meeting this week kung saan ito, higit mong mapapaangat or mapapa-level up ang inyong sarili kung papahintulutan mo lamang na paangatin yan. Kasi dito yung leadership role mo. As a Capricorn, ayan, natural ability nyo, yung pagiging action-oriented, goal-oriented, hard-working, yung discipline. A reminder na mas i-remind nyo lang ang sarili sa part na yan. Hindi tayo perfect, pero itong linggo, maaring kusa naman itong aangat sa inyo, sa inyong mga ora. Na meron kayong gustong marating. Of course, yung resulta, yung outcome, okay? So, tulungan ang sarili. Andito na yun with King of Pentacles. Kayo na to. Why not? Claim natin na merong something positive, good news, ang paparating na may kaugnayan sa trabaho po, especially. Or kung kayo nag-aaral, merong something good news pagdating sa inyong proyekto, may pag-angat, may pag-level up. Kasi po parang angat din naman ng kusa talaga itong inyong natural na kakayanan. Yung inyong pagiging leader. Okay, at dito mapupunan yung ilang kakulangan or kung meron kayong kailangang harapin na bayarin, ano na yung security when it comes to money? Or may pag-increase. Kung gaano man yan kalaki, kaliit, may improvement po. I-claim na natin yan para sa inyo this week, Capricorn. Hello Aquarius, weekly kapalaran tarot ko po tayo from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Pinaka-isa. One pull card lang tayo, diretsahan. Anong kailangan marinig ng mga Aquarius ngayong linggo? Bagong linggo ng Hulyo, July 22 to 28, Aquarius, message. Aquarius this week. Anong kailangan marinig nito? Okay, cut natin this time into 3.
Okay, kunin natin itong pinaka nasa unahan. The Page of Pentacles. Reverse. Okay. So, maaaring meron dito kayong pagbuo ng, kumbaga, kayo yung magte-take ng risk. Kayo yung magte-take ng new chances para sa inyong sarili. Sa mga gusto niyo pang ma-achieve, mapuntahan, or makamit, mapag-usaping pera man, relasyon, or trabaho. So, napakahalaga na papaangatin nyo yung ilang aral rin na inyong patuloy na nababaon sa buhay, sa pang-araw-araw. Kung higit tayong magiging practical sa inyong mga daily work routine, hindi nyo pa man yan ma-realize, pero patuloy kayong may progress. Patuloy kayong merong napupulot dyan na something. Hindi nyo man maisip, okay? Hindi man kayo nagiging consciously aware, pero meron. Higit kayong unti-unti man yan, gano'n man kabagal, merong learnings. Okay, at yun yung papaangatin nyo. Patuloy nyong tanggapin yung mga aral na ito na inyong nababaon sa inyong buhay, relasyon, trabaho, kasi dyan kayo pinapatatag ng buhay. Dyan kayo higit na natututo. So, sana gagamitin. Okay? Higit na kayong maging wise, higit na maging matalino sa pagbuo ng desisyon, okay? Or pag-take ng action. Kasi sa true lang, kung papahintulutan nyo ang inyong mga sarili to take the risk, sabi ko nga, ano man yung mga gusto nyo, relationship-wise, or pagdating sa trabaho, merong something tayong maganda na nakikita, magandang potential. Lalo pa kung gagamitin nyo at hindi ipagsasantabi itong ilang aral na nabaon nyo sa mga past experiences nyo in life. Life in general, tayo po ay general reading. At weekly lang tayo, hindi kailangang laliman, okay? But stay motivated, determined sa inyong buhay. Ano man yung gusto nyo makompleto na goal, projects, ayan, kung meron kayong travel plans, dumara ng eroplano, walang imposible, pero wag nyo itong ipagsantabi. This is not the best week para pag-alayan nyo ng pag-aalinlangan ang inyong sarili. So, kailangan dito ng investment. Siyempre pa, nung energy, kahit sa simpleng energy. Pero, ulitin ko guys, yes, take risk, take new chances. Sabi kasi ni Moonchild, go for the gold. But still guys, napakahalaga sa mundo natin ngayon na hindi kayo nagmamadali. Okay? Lalo pa, ayun na, yung mention kong investment. Kahit sa simpleng enerhiya, nakakapagod yan. Diba? Kailangan pinag-aaralan nyo yan. Huwag kayong magpapabigla-bigla. Alam nyo yun? Take action, yes. Pero, be wise. Sabi ko nga, maging matalino kayo sa ilang sitwasyon. May ilang bago, guys. Patungo sa inyong mga goal. Patungo ito sa inyong mga minimithi sa buhay as long as patuloy nyo rin papaniwalaan ang inyong sarili at gagamitin, okay, itong ilang aral na patuloy na iniiwan sa inyo ng buhay. Ngayong linggo para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil ay kailangan yung marinig. Ngayong linggo, Pisces, will be straightforward. One full card lang po tayo. Pisces, anong kailangan marinig ngayon? Message. Pisces, anong kailangan marinig ng isang Pisces this week, July 22 to 28, 2024? Cut natin ito into 3. Okay, kunin natin itong sa pinaka-naunahan, the 10 of Wands. This one is in reverse, guys. Okay, kung meron kayong ilang dalahin, medyo mabigat. Parang ito yung ilang patuloy nyong kinakaharap na obligasyon, responsibilidad, yung workload. Minsan, hindi natin maiwasan sa dami ng inihahain ng ating mga boss. Ayan, hindi madali. Pero this week, claim natin na yan Moonchild, may pag-release or meron kayong makukompleto, matatapos na to.
For some of you, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Pero the Ten of Wands, isang indikasyon lang ito na patuloy kayong nanlalaban. Patuloy yung kinakaya ang ilang task ni Kuya, ni Big Brother. Ganon. Ganong level. Mapausaping profession man ito, professionally or personally, when it comes to your family, relationship. Ang ganda. Kasi nanlalaban kayo. Gaano man kahirap ang buhay, ay hindi kayo sumusuko. Pero this week, guys, maybe a reminder for some of you na hindi lahat, kasi as a Pisces, daman nyo eh. Okay? Maraming pagkakataon na bago ang sarili ay inuunan nyo muna yung iba. Kahit trabaho na ng iba, kinukuha nyo pa. So, sandali. Maybe, eto na, a sign, Pisces, if ever mag-apply yung pagkapagod, or may ilang bigat sa inyong mga braso ngayon, to take a break, okay? Deserve ang break. Recharge your energy. Kahit sa simpleng sapat na katulugan, pagtulog ito, baka hindi nyo na nabibigyan ng sapat na self-care o yung TLC, tender, loving, and care, more on self-care and self-love, na madalas nyong naririnig kay Moonchild. Pero yun ang katotohanan dito. Okay? Yes to opportunity, merong matatapos eh. So, merong mga bago. But at the same time, kung andito pa lang kayo sa proseso, na parang ang dami nyong dalahin. Sabi ko nga, yes to opportunity, pero baka naman hindi na pala kaya. So, very important this week, Pisces, to listen to your body. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Sa pagkakataong ito, tanungin ang inyong mga sarili kung kaya pa. Kasi nga, sabi ko nga, yes na lang kayo ng yes. Parang hindi kayo makahindi. Kahit sa ilang pakiusap sa inyong paligid, pamilya, kapareha, mga anak. Sandali. Okay lang. It's okay to say no sometimes, Pisces. It's okay to say no. Hindi lahat ay obligasyon mo. Hindi lahat ay kailangan mong dalhin. Sa ngayon, kahit ngayong linggo, bigyan mo ng pagkakataon ang inyong mga sarili na kayo naman muna. Kasi parang may pagka-drained yung energy din po na ating nakikita. Okay? Yun lang naman, di kailangan laliman kahit ngayong linggo. Pero aking uulitin, ano man yung mga bigat nyong yan na dalahin sa trabaho, sa pera, pamilya, life in general, tayo po ay general message. Yan po ay hindi nababalewala. Merong achievement. May something positive when it comes to dito, sa work area, especially sa pinaglalaanan nyo ng effort, yung sipag at syaga, yan po ay hindi nababaliwala. May something positive saan. Claim na natin yan. Pero napakahalaga. Siyempre, paano nga naman natin higit pa na matutugunan, maharap yung ilang pangangailangan kung kayo pala ipagod na. Okay? So, kayo naman din. Priority nyo rin yung kayo. At sabi ko nga dito, kayo naman po ay na-appreciate, okay? Nakikita kayo, napupuna kayo, napahalagahan kayo. Lalo na yung mga hirap na patuloy nyong inilalaan sa inyong buhay. Para rin, hindi lang para sa sarili, pero pati rin dito sa ilang tao sa inyong paligid, especially your loved ones. Pero chill lang, pahinga rin pag may time. Ngayong linggo para sa inyo, Pisces.